sobrang tanghali na po kung susundin po natin talaga yung standard feeding guide po ng layer na manok. Kaya nga po yun ang ginawa natin kagabi, naglatag tayo ng Madre de Agua. So ito, titignan natin. Ayan mga kabokals, overtime na naman tayo. Alas 8 pasado na. Ito kasi, maglalagay po tayo ng pasabit dun sa ating mga layers, mga decobrons natin na layers. Lagay na ako ng pasabit para bukas na umaga nila, pagising nila, meron silang kakainin. Kasi mga kabokals, wala, kahit gusto ko mang pumunta ng maaga dito, hindi ko na kinakaya. Talagang wala na yung katawan ko talaga, hindi kinakaya kasi napakarami kong ginagawa. May alaga ako dito, may alaga din ako sa bahay, yung aking mother na 83 years old na. So, puyat na ako kasi nga nag-edit pa tayo, nag-upload pa tayo ng mga videos. Puyat na. And then, bago pa ako makapunta rito, kailangan ko munang asikasuhin yung almusal niya, pagkain namin, sinaing, para pagbalik ko sa tanghali, may sinaing na, mga ganun ba. Ngayon, madalas po kasi nangyayari, tanghali na po ako nakakapunta rito kasi nga, sa dami po ng ginagawa ko, at saka yung katawan ko nga minsan, hindi na makabangon talaga sa umaga, makabukol sa aminin ko talagang sobrang pagod po. Hindi na ako makabangon talaga na maaga. Sa akin lahat ang trabaho, responsibilidad, and syempre itong ating munting negosyo, ako din ang nag-aasikaso. Yung ating munting channel, ako rin. So kulang na ako sa tulog, pagod, and then sa umaga, ang dami ko pa dapat ayusin bago ako makapunta rito. Kaya tanghali na madalas. Ngayon, ito kasi ang problema mga kabokals. Pag ang manok ko, lalo na yung mga layers, hindi po nakakain sa oras yan. Bumababa ang production talaga. Kasi yung tinatawag nating pasma sa gutom. Nagugutuman sila Nagugutuman sila. So, yung pasma sa gutom ay nakaka-apekto rin po yun sa ating mga alaga, sa kanilang production. Kaya ito po yung naisip kong paraan. Ito, ilalagay ko na ultimano sa kulungan nila para pagmulat ng kanilang mga mata, breakfast is ready. Habang wala pa ako, habang yung kanilang main meal, which is yung layer feeds nga ay wala pa, ito, meron na silang nailalaman sa tiyan nila para maiwasan po natin yung pasma sa gutom, yung pagkagutom nila. Yung pong aking naisip na paraan para po makompensate yung aking pagkukulang sa pagpapakain sa kanila. Kasi ideally po, ang mga layer na manok dapat yan as early as 5 or 6 a.m. dapat nakakain na yan. Kaya lang nga po, tinatanghali tayo madalas. Kaya yun, ito naisip ko. So ito, sasabit na natin mga kabokals. So, ang galing. Kaya mga kabokals. So pinapatay ko yung ilaw nila para magawa nga po natin itong ating technique na to. Kasi pagka may ilaw yan, syempre uubusin nila ngayon yan. Gagawin nilang midnight snack. Wala na silang breakfast. So pinapatay po natin yung ilaw para bukas nila kakainin pag gising nila sa umaga. Ayan. Yan po sila, nakahapon po sila lahat dyan. Wala pong natutulog sa pugaran. Ay, nadulas ako. Ayan, wala pong natutulog sa pugaran. Ayan po yung ating pugaran. Wala pong natutulog dyan. So, isa rin po itong dahilan kung bakit pinapatay kong ilaw para hindi sila matulog sa pugaran. Ayan. Sila. So, ito isasabit ko na. Teka, wait lang. Ayan na mga kabokals. Naisabit na natin yung ating mga Madre de Agua. Ayan. So, ito pa magsisilbing panlaman nila sa kanilang tiyan bukas. Habang wala pa ako, habang hindi pa sila makakain ng kanilang main course. Yung kanilang layer feeds na main course nila. So ito, para nga po maiwasan yung pagkagutom nila sa umaga,
maiwasan po yung pasma sa gutom. Kaya po ginagawa natin yan. So ito po yung kagandahan mga kabukals ng free range. Yan, ito pong style na to, hindi nyo magagawa ito sa battery cage. Sa battery cage po talaga kailangan di oras, di numero po ang galawan doon. And ito nakita nyo po, wala po tayong ilaw. Pinapatay ko po yung ilaw pag ganitong paalis na ako. Pero kanina bukas siya mga kabukals. Pero pag ganitong paalis na ako, pinapatay ko po talaga yan. Para magstay po silang lahat yan. Yan. Saka para po makatulog sila ng maayos. Yan. Marami pong nagko-comment na kailangan nga daw po yung ilaw. Kaya lang po, ang style nga po natin is free range eh. Hindi naman po tayo yung conventional battery cage style. Sa battery cage po, kailangan po talaga may ilaw. Pero since na natural nga pong ating estilo, sa natural world naman po, wala naman pong ilaw, di ba? Sa akin naman po, kaya po pinapatay ko yung ilaw, yun nga, para po hindi nila number one, para hindi nila tulugan yung kanilang mga itlugan. Pangalawa, para makatulog sila ng maayos. And, ito na po yung sumunod. Para po, hindi nila kainin kagad itong nilalagay nating Madre de Agua. Yan, kasi pagka may ilaw po, ubos yan. Ngayon pa lang, gagawin nila midnight snack. Imbis na breakfast, magiging midnight snack yan pagka may ilaw. Ayan. So ito, safety naman po sila kahit wala pong ilaw. Nakahapon silang lahat mga kabukals. Yan, nakahapon silang lahat. Oh. Ang galing. Yan. So tayo po uuwi na. Bukas po natin na dudugtungan ang video na to para po may pakita ko sa inyo yung pagpapakain naman natin ng layer feeds. At saka kung gaano po nila mauubos itong inilagay nating breakfast nila na Madre de Agua, fresh from the tree. Yan. Ayan, bukas na lang uli mga kabukals. Ayan mga kabukals, so tayo nagbabalik. Ngayon po magpapakain na tayo ng kanilang layer feeds. Kaya mga kabukals, so pawawalan na natin. O, liga kayo dito. Ayan na sila. Sugod. Sugod mga hens. Come here, hens. Ayan. Yan, so ito mga kabukals ay pure layer feeds po yung kinakain nila na yan. So ito, papakita ko sa inyo yung inilatag nating Madre de Agua kagabi. So ayan sila mga kabukals. So ito nga yung estilong ginagawa natin ngayon, gawa ng Ngayon po ay alas 9 pasado. So sobrang na po, sobrang tanghali na po kung susundin po natin talaga yung standard feeding guide po ng layer na manok. Kaya nga po yun ang ginawa natin kagabi, naglatag tayo ng Madre de Agua. So ito, titignan natin kung ano na ang itsura nung nilatag natin kagabi. O, di ba? Talagang niraransak nila mga kabukals. So nakita niyo naman. Niraransak talaga nila. So yan nga po, makakatulong para sa akin ito naman para sa akin lang mga kabukals. Hindi, I'm not saying na expert tayo dito, hindi naman tayo eksperto. Pero ito po kasi yung naisip kong paraan. Kanya-kanya po kasi tayong sitwasyon sa buhay. So, maaaring meron po magkomento na mali po yung ating ginagawa. Especially po yung mga nagdaan ng seminar. Kasi sa seminar po talaga, hindi po talaga ubra yung tanghali ka na magpapakain ng iyong mga manok. Lalo na kung ito ay layer. Nasa ano po talaga yan, nasa ano mo tawag dito, standard feeding guide. Kaya lang
ipinaliwanag ko naman po yung aking sitwasyon. So, hindi po tayo pare-pares na sitwasyon sa buhay. Maaari pong ang iba nagagawa pong sundin yung pinag-aralan na sa seminar o yung tinuturo po na tamang papakain. Kaya lang nga po, isa sa alang-alang din po natin yung ating mga sitwasyon sa buhay. Yan. So ito nga po yung aking naisip na paraan para po ma-compensate yung aking pagkukulang in terms of feeding feeding method ng ating mga layers. Ayan, no? Yan sila. So ito, mag-harvest tayo ng itlog nila. As of, ito, mag-alas 10 na yata, or alas 10 na. So nakita nyo po, tanghali na talaga. Alas 10 na po. So ito po yung mga na itlog nila as of 10 AM ngayon. Tanghali na mga kabokals. Ay, baliktad. Teka. Balistad yung ating karton. Yan. Ito mga kabokals, nag-uumpisa na silang mag-boom talaga sa pag-itlog. Kaya nga po ito, gumawa ako ng isang hakbang na kung saan mako-compensate ko yung or mapiprevent ko yung kanilang pagkagutom sa umaga kasi nag-uumpisa pala sila mag-boom ng kanilang pag-itlog Kaya nga po kailangan pilitin ko man yung katawan ko mga kabokals, wala na talaga. Kumbaga sa alam niyo yung pakiramdam na talagang wala, wasted ka na. Yun po talagang aking nararamdaman. Wala naman na tayong tauhan, di ba nga? Magkakaroon tayo ng problema doon sa mga unang tinitrain ko na nga sana dahil kukunin ko nga dito, kaya lang may mga na-discover kasi akong ugali na hindi po pwede para sa akin hindi po papasa sa aking standard na ipagkakatiwala ako sa kanila yung mga alaga ko. So, no way. Kasi kailangan maging maingat din tayo sa pagkuha ng tauhan, mga kabokals. Again, good labor is hard to find. Kaya, might as well, gawin na lang muna natin ito na mag-isa. So, as of past 10 AM, ito po yung ating na-harvest. Pero pa yan mga kabokals kasi nag-aano sila, more than 1 tray na po sila. Kahapon, 1 tray and 5 eggs po ako kahapon. Ito ngayon, mangingitlog pa yan, lalo na nakakain na sila. Mayroon pupunta yan sa mamaya sa itlogan nila. So yun, again, ubos, di ba? So ganyan, uulitin yan. Mamaya ay gato na naman natin gagawin. Umuupo. Yan po. Di ba? Okay, so all right. So ayan mga kabokals. So ito simula pa lang ng ating araw. Kasi pagka nagpupunta ako dito mga kabokals, sila ang unang-unang inaasikaso ko kasi nga layer sila and sila kasi yung considered as bread and butter natin ngayon. Gawa nung araw-araw po ang income natin sa kanila sa pamamagitan po ng pagbebenta ng kanilang itlog. Kaya sila po talaga ang pinapriority natin. Next yung baboy, and then yung mga chop suey natin, yung mga breeders natin, pato, kambing. Na-imagine yung mga kabokals, yung cycle po ng trabaho ni kabokals. Kaya ko naman gumalaw mag-isa rito mga kabokals, hindi ko kailangan ng tauhan Kasi tauhan talaga mahirap ako para sa akin. Mahirap po talagang kumuha ng matinong tauhan mga kabokals na pagkakatiwala mo itong mga pinaghirapan mo. Di ba? Pinaghirapan ko to Pinaghirapan natin yan. Magkamali ka ng pagkuha ng isang tao, isang iglap lang yan, mawawala lahat yan. Pag nagkamali tayo sa pagkuha ng tao, pag pinagkatiwala natin sila sa maling tao. Di ba? Kaya maingat ako. Kaya hanggat maaari, gusto ko ako ang kumikilos dito, not unless talagang makakuha ako ng isa talagang mapagkakatiwalaan na tao na kung saan talagang mamahalin din po yung ating mga alaga. Kaya lang sa ngayon po wala. Ngayon, kaya ko naman nga. Sana, ang nagiging problema lang nga kasi sa akin mga kabokals, marami po tayong obligasyon. Meron pa ako obligasyon sa bahay. So, yung
And then yung ating hanap buhay pa, yung ating munting channel, na isa rin po sa ating pinagkukuhaan ng ating panggastos, hindi rin natin pwedeng pabayaan. Ayan. Napakahirap talagang gumalaw na mag-isa, kaya doon po sa may mga katuwang dyan na talagang nagtutulungan, naiingit po ako sa inyo. Marami po ako iniidolong mga vlogger din na farming din po content. Nakikita ko po talaga na mag-asawa sila, nagtutulungan sila. So nakakaingit lang kasi wala po tayo nun. Pero ito, pinipilit ko po na kumilos mag-isa kahit po hirap ng katawan ko. Ayan. So doon sa naghahanap sa partner ko, may sarili po kasi siyang dahilan kung bakit ayaw niya dito. Nirerespeto naman po natin yon. So okay na yun. So ako naman pinipilit ko na lang po magsikap na mag-isa. Hayaan ko na lang po siya sa kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Buhay niya yun eh. At nirerespeto ko naman kung ano man ang dahilan niya sa hindi pagsama sa atin dito. So welcome naman, ako naman mga kabokals, welcome siya rito eh. Ilang beses ko na siyang hinikayat na dito siya. Kasi nga, una-una kailangan ko ng tulong niya. Kaya lang, may sarili siyang dahilan, kaya wag yun ang hanapin ng wala. Ayan, so maraming salamat. Na-share ko lang po sa inyo mga kabokals. Ayun po yung ating technique na gagawin ngayon para sa ating mga layers. Para po maiwasan natin yung pagkagutom nila sa umaga or yung tinatawag po ng iba na pasma sa gutom ng mga alaga nating hayop. So yun, gagawin po natin yan sa lahat siguro, pero ito sinisimulan ko pa lang muna sa mga layers natin kasi sila yung urgent na kailangan natin i-address kasi nga yung kanilang pangingitlog ay maapektuhan. Ayan. So ito mga kabokals, may makasunod pa to. Maraming salamat sa lahat mga solid kabokals, mga silent viewers ko po. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, maraming salamat. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!